Influencer na geng-geng. Nako po, nasangkot sa road rage. Yan ang pag-uusapan natin. At ano ba ang pwede nating gawin pag tayo po ay dumaan sa isang road rage? O kung sakaling merong naghamon sa atin sa karsada, yung bagang gigit-gitin tayo, ibubuli tayo sa karsada, paano ba natin ho ito matutugunan ng tama? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo, trending po kasi nitong isang influencer o content creator. Actually, hindi ko naman siya naririnig kasi hindi naman po ito sikat, pangit lang. Pero ang totoo, hindi ko po kilala itong tao na ito. Pero gayon pa man, siya daw ay isang content creator. Ibig sabihin nun, gumagawa siya ng content. Kaya lang, sa pagkakataon nito, hindi huy maganda yung kanyang ginawang content. At ito po ay nagdulot ng hindi maganda. Una, doon sa na-involve. Pangalawa, sa mga taong nanunood. At higit sa lahat to, hindi ho ito magandang halimbawa para sa mga kabataan, lalo na ngayong panahon na ito. At higit sa lahat, doon mismo sa mga community ng mga content creator. Kasi siyempre, minsan na-generalize di ba? Pag may mga ganitong vlogger, influencer, nabababoy ika nga. Yeah, supposedly, na pag ang isang content creator ay mga matitino, marami yan di ba? Pero dahil lang sa iisang tarantado tulad nito, nabababoy ngayon yung community ng mga content creator. Alam mo, sa ibang bansa, pag sinabi mong content creator, ito yung mga magagaling, matatalino, at maraming kaalaman. Hindi lang po ito yung simpleng mga tao na basta lang nag-vlog, basta lang nagpapasikat. Hindi nga dapat tawaging content creator to Ang dapat dito, pasikat di ba? Yung mahilig lang gumawa ng video para magpasikat, para bumida-bida, tapos pagkakakitaan yung kanilang ginagawang mga video. Ang masama kasi nito, mga kababayan, meron kasing mga kabataan na akala nila okay lang ito. Akala nila lang ho ito. Ito ay isang content lang, nakakatuwa. Gusto ko yan maging geng-geng ako, ganyan. Kaya nga nung nakaraang kong video, sinabi ko sa inyo ang pagiging geng-geng, hindi ibig sabihin bata lang. Wala sa edad ang pagiging geng-geng, di ba? At the same time, wala din po yan sa, kung ikaw ay mahirap, ikaw ay jologs, ito nga, nagmamaneho may sasakyan Ewan ko kung sa kanya yun o hiniram lang niya sa kaibigan niya. Pero gayon pa man, sinasabi nga natin, ang geng-geng ay hindi sa klase ng, ng estado mo sa buhay o kaya sa iyong edad o kaya sa iyong itsura. Ang pagiging geng-geng ay yung pagiging pangit na ugali. Yung actually, sabi nila, ang pinagmulan daw ng salitang geng-geng ay gangster. Tanginang yan talaga, jolok, sampota. Gangster, naging geng-geng, di ba? Pang geng-geng talaga Alam mo, eto, tayo namumuro na sa atin to mga hayop na mga geng-geng na to. Talagang wala na ho talaga sa, sa tamang pag-iisip ito mga ito. At ito'y nakakasira sa society, especially sa mga taong nanunood sa kanila. Kaya nga dumadami sila dahil nga sa panunood. Ay nako. Anyway, sana maging aral ito. Hindi lamang po sa atin, pati ho sa mga nagbabalak magiging-geng. Panoorin natin kung ano itong nangyari na to. Nasangkot sa road rage ang isang content creator. Hinampas pa niya ang bintana ng sasakyan ng nakaalitang motorista. Alam mo, mapalad ka, bata. Mapalad ka at yung hinampas mo, hindi pumatol sa'yo. Delikado yung ginawa mong yan. Seryosong insidente, ginawa pang content at ginawang katatawanan online. Pero ang LTO, hindi raw nagbibiro. Hindi nagbibiro pero suspension lang ang, ewan ko sa inyo, LTO. Hindi ang lisensya ng content creator. Narito ang report. Nagagalit pag nag-overtake kami. Sa kuha ng video na ito sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Parañaque City, makikita ang SUV na yan na nakikipagkarera sa sinasakyan ng kumuha ng video. Ayan, nanggigit-git pa. Ginigit-git niya kami.
At nang mapahinto sila sa stoplight, dito na bumaba ang malayang stana na driver ng SUV. SUV ba yan? Paulit-ulit na kinatok ng driver ang kanilang sasakyan. Hinampas din Alam mo, namimili ito eh. Namimili ito. Subukan mong gawin sa akin yung katokin ako ng ganyan. Buti hindi akong kinatok mo ng ganyan. Dahil may katok din ako. Hindi. Biro lang. Hindi, sa totoo lang, namimili lang siya eh. Kasi parang itong alam mo yung style ng mga elf, yung mga van na pan-delivery. Sa totoo lang, buti hindi siya pinatulan eh. Dalawa pa nga yan eh. Dalawa sila, yung driver at saka yung pahinante niya. Ewan ko, parang delivery, something like that eh. Buti hindi siya pinatulan yan. Dalawa yan. Tapos akala ko naman, matangkad ito tsaka malaking tao na yung parang dimasyal na ala Busdada o kaya ala Che Guevara. Hindi pala. Ang lakas ng loob. Di ko alam kung malakas ang loob nito o may tama ito. Baka naman na may tama ka, Brad. Hindi ako nagtatanong lang sa'yo, Brad sabog ka ba nito? Ako nagtatanong lang Hindi ho ito panghuhusga. Kasi yung tapang mo wala sa katawan mo eh, 'di ba? Wala sa postura mo yung tapang eh. Parang napasobrahan dito. Anong tinake mo dito? ng malakas ang bintana, habang ang driver naman ng sasakyang kinalampag at ang kasama niyang kumuha ng video medyo kinabahan. Buti pa yan, oh. Sinabi niya, ilak mo na lang, oh. Mapalad ka talaga, yan ang na-encounter mo. Mapalad ka talaga, ganyan lang ang na-encounter mo. Tumagal pa ng halos 1 minuto ang sagutan ng dalawang driver bago tuluyang mag-green light. Ayan ang problema, mga kababayan, di ba? Dahil dyan, malamang sa malamang, dahil doon sa nagigirian sila, malamang sa malamang, naka-interfere nagkaroon niya ng traffic, di ba? Dahil sa ganyanan nila. Ang SUV driver na nakipaghabulan at nangalampag ng sasakyan, isa palang content creator. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng nag-viral na vlogger. Matapos mag-viral ang video, nagawa pa niyang mag-post sa kanyang social media na may caption na, "Stretching muna bago mag-road rage." Yan pa ang isang masama. Mali na nga siya, parang minamak niya pa yung pangyayari. Instead na sana humingi ng pasensya. Kasi, again we are not a perfect people. I'm not a perfect person. Nagkakamali din ako. Nai-involve din ako dyan sa ganyang klaseng, hindi ko sinasabing ganyan. I mean, nagkakamali ka rin, umiinit din ang ulo mo. Pero instead na manahimik ka at mag-sorry, mag-isip-isip kung ikaw ba nakagawa ng tama o mali. Hindi. Pinagtawanan mo pa. Minak mo pa. Video, ipinaliwanag naman niya ang nangyari. Sir Dave, Baklaran. Magkasunod na kami. Bigla siya lumiko. Nung papasok na ako, biglang bumalik ulit. Papatayin ako. Uy. Ang sumunod na post, galing na sa Land Transportation Office. Inisyuan siya ng show cause order ng ahensya. Kailangan niyang pumunta sa tanggapan ng ahensya sa Huwebes at ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa kasong reckless driving. Inilagay din sa alarm status ang kanyang sasakyan habang iniimbestigahan ang nangyari. Suspendido rin ng 90 days ang kanyang lisensya. Nagbabalita mula sa frontline. Yan ang problema eh. Mamaya pag-uusapan natin yung LTO. Unahin muna natin itong geng-geng na to. Pag-usapan natin yung pinataw ng LTO. Kasi sa tingin ko medyo, para sa akin kulang. Hindi nga dapat suspension lang yan. Dapat talagang i-revoke po yung kanyang lisensya, yung driver's license. Kasi ako lagi kong inilalagay sa isip ko at puso ko na kung ako may anak at may involve sa ganyan, may gaganyan sa anak ko, hindi ako papayag na ganun lang ang matatanggap nitong animal na to. Sa totoo lang hindi ako papayag kung ito lang ang gagawin ng LTO. Kasi lagi kong ginaganyan paano ko masasabi na isang lugar ay safety o safe, di ba? Pag meron akong anak at safe na nakakapaglakad doon. Although wala akong anak, mabuti naman. Pero alam mo yon, ganun ako tumimbang
sa mga bagay-bagay kung mabuti bang maglakad dito, safe ba dito, dangerous. Parang ba kung may anak ako, may pamilya ako na nandyan, di ba? So isipin mo, ganun din dito. Paano kunwari anak mo yung nandyan, tapos ginanyan, di ba? Tapos ang mangyayari lang suspension for 90 days? Are you kidding me, LTO? Tingnan ninyo yung dahilan niya. Ipapakita ko sa inyo tong geng-geng na to, ha. Kasi baka sabihin ninyo, para naman wait lang, asa na yun, yung video na yun. Pakita natin. Ito. Oy, Gang! Ba mainit pa ulo mo? Morning nga eh, gising ko, alam Morning, gabi na ha? Ay. Ano, sino nangyari? Bakit viral ka kayo na? Sino nangyari? Ano yung viral? Pilos ka, gago, may Ay, kaaway yung ka dun sa yung- ano. Ginagawa niya pa talagang content eh. Ayan yung mga scripted eh. Yung, pare, paglabas ko, interviewin mo ako ha. Tapos kokomentohan ako ha. Tapos alam mo dito sa ano niya na, sa kanyang Facebook, ang dami nagko-comment eh. Oo. Sabog yan. Tingnan mo itsura ganun eh. Yung mga ganun. Ako ayoko humusgay kasi ayoko naman maging judgmental porket payat sabog na. Hindi naman. Kasi meron naman ako mga staff na ganyan ng katawan, di naman sabog eh. Alam mo yun, hindi naman nagdodroga. Pero ganyan lang, talagang pinanganak na ganyan ng katawan. Huwag nyo naman sabihin na sabog yan. Yung mukha niya, mukhang sabog. Hindi nakadrugs ha. Ibig sabihin yung kalat-kalat, yung mata parang hindi coordinated sa isa't isa. Yung ilong parang di bagay sa bibig. Parang ganon. Pero yung sabi nyo kagad na nagdodroga, wag naman ganon. Mukha ba nagdodroga ya? Itsura niyan? Tingnan nyo nga. Mukha ba nagdodroga yan? Tingnan nyo. Wag ako titingin. Makasabihin nyo, judgmental ako kung ako magsasabi. Tingnan nyo itsura niya. Mukha ba nagdodroga yan? Oy, Gang! Ba mainit Tingnan nyo itsura. Tingnan nyo itsura kung nagdodroga yan. Kayo na humusga mga kababayan, yung ganyan bang pagmumuka, addict ba yan? Hindi naman siguro. Parang hindi naman eh. Tingnan ninyo ha, kung mukhang addict yan. Pero ito yung video niya pagkatas mangyari yung nag-viral na yung kanyang pangangatok. pa ulo mo? Morning nga eh, gising ko, alam Morning, gabi na ha? Ay. Ano, sino nangyari? Bakit viral ka kayo na? Sino nangyari? Ano yung viral? Pilos ka, gago, may Ay, kaaway yung ka dun sa yung- ano. Sa kalsada? Oo. Ay, pilos na yun? Oo, gago, yari ka na, dinadong. Kunwari, hindi niya pa alam, di ba? Kunwari, hindi niya pa alam na pinost na yun. Ay, sira ulo din itong tao na ito. Halatang halata yung style nyo talaga, pang content lang. Kaya mga Bisaya. Ayan pa masama, tingnan ninyo. Diniscriminate pa yung mga Bisaya. Kayo mga Bisaya daw. Binabasyo daw siya. Sino nangyari? Ano yung viral? Pilos ka, gago, may Ay, kaaway yung ka dun sa yung- ano. Sa kalsada? Oo. Ay, pilos na yun? Oo, gago, yari ka na, dinadong ka na ng mga Oo. Bisaya. Hindi, ganti ko siya. Pinagtawanan yung mga Bisaya. Payag ba kayo niyan? Pinagtawanan ng mga Bisaya? Hindi ako papayag ng ganyan, ha? Hindi kasi, hindi naman tama. Bakit parang meron kayong diskriminasyon sa mga Bisaya? Bakit Bisaya? Hindi ako Bisaya. Even ang pangalan ko, Banatbay, hindi ako Bisaya. Baka akala ninyo, Ilocano ko. Ang tatay ko, Ilocano. Ang nanay ko, Tagalog, taga Laguna. Di ba? Pero meron kang dadatnan sa akin, bata. Antayin mo yung mga banat ko sa'yo. Di ba, sa heritage, Baklaran. Magkasunod na kami. Oh. Bigla siya lumiko. Oh, lumigo. Pagliko niya punta, meron siyang tinakitang tibo. Hindi, diba? Nung papasok na ako, biglang bumalik ulit, papatayin ako. Ay, Bakit niyang ngiwi-ngiwi ka? Dilat na dilat yung mata mo. Ano ba vitamins mo? Kagigising mo lang, dilat na kagad yung mata mo. Sino ka? Tingnan mo. Huwag niyo sabihin addict yan. Huwag niyo husga na addict yung bata na yan, ha? Hindi tama yan. Hindi addict yung ganyang itsura. Tingnan niyo naman. Addict ba yung ganyang itsura? Grabe naman kayo. Wala na. Ano yun eh, hindi siya L3. Parang L3 lang siya. para pansin ko nga, parang mainit yung mga L3 talaga Hindi, sa'yo. hindi nga, kaaway, hindi wala nga ka. siya L3. Hindi nga siya L3. Eh, ano? Ano siya eh, medyo mahaba siya ng konti, mga L350. Aray ko, alam mo ha. Ayan. Tapos, dun sa kanyang Facebook. Page yun. Page pala yun. Talagang tuwan-tuwa pa siya na
na parang sinuspend din siya, wala siyang lisensya for the meantime kasi yun ang ginawa ng ng LTO, parang binigyan siya ng parusa na kung saan wala daw siyang munang lisensya. Alam mo, eto lang sa totoo lang medyo hindi ko gusto kasi una sa lahat, influencer ka content creator ka, magpakita ka naman ng magandang alimbawa. Hindi ko naman sinabing perfect. Wala man tayo sinasabing perfect. Sabi ko nga sa'yo, pwede nga siguro nangyari sa yan dahil sa bugso ng damdamin mo at that moment. Pero after ka mag-trending o di kaya after kang mabigyan ng show cause order ng LTO o di kaya ng parusa na suspension, isa naman lang pagpasensya nyo na po dahil dadalang ng damdamin. Alam mo yung ganun? Saan naman lang kasi, again, hindi naman po tayo perpektong tao. Nagkakamali tayo. Sana, kesa na magkaroon ng remorse o sa iyong ginawa, tangina, ginagawa mo pang katatawanan. Kaya nga sabi ko sa inyong paulit-ulit, LTO, hindi sapat ang suspension sa tao na ito. Tandaan ninyo, ang driver's license ay privilege lang. So, kung ako sa inyo, suggestion ko lang naman to, LTO, tanggalan nyo ng lisensya to. Hindi dapat ito nasa kalsada dahil makakadisgrasya yung ganitong klase ng tao sa kalsada. Tanggalan nyo ito ng lisensya. Parang awa nyo na LTO. Tanggalan nyo ito ng lisensya. Hindi tama, mga sir, mga ma'am, sa LTO. Pinagtatawanan pa kayo. Pinagtatawanan pa yung parusa nyo. Dapat, sana man lang nag-sorry, nag-apologize. Diba? Pinagtawanan pa kayo. Pag suspension lang ang gagawin nyo dyan, tutularan lang ito ng ibang tao. At mas lalala pa. Tandaan ninyo, content creator to, may mga followers to, kahit 600 lang naman ang followers niya. 600,000. Diba? Sana mas mabigat. Yun lang sa akin. Tapos, aside from ikaw ay influencer, yung ganitong behavior, yung mga kabataan, hindi ko sinasabing nakapatong sa'yo, responsibilidad mo, yung mga kabataan. Hindi Sana man lang, kahit konting ano man lang. Pwede ka naman maging komedyante na maayos, di ba? I mean, sa Banateros, di ba? Si Sir Jack. May gulo, minsan yung pasmado yung hindi pwedeng bibig Yung pasmado yung hiwa. Pasmado yung bibig, di ba? Pero may sense naman kahit papaano. Ibig sabihin, hindi kahit papaano, may sense talaga. May sense naman po yung kanya mga pinaglalaban. Kung naiinggit ka sa kanya dahil pareho kayo ng style ng comedy o style ng pagiging content creator, gamitin mo naman sa tama. Diba? Gamitin mo naman sa yung makaka-impluwensya ka ng kabataan na hindi naman po hindi ka na kapwa mo. Hindi, eto alam nyo LTO, para sa akin po yung ginawa ninyong suspension, hindi maganda rin yan. Sana man lang talagang nirevoke nyo na lang yung lisensya. Alam nyo kung bakit? Yan ay magbibigay ng precedence sa mga susunod pang mga tarantado na katulad nito na iisipin nila, suspension lang pala, wala yan. Actually, dapat talaga Mula pa lang, mula pa lang doon sa, alam niyo yung vlogger na mumotor yung babae, doon pa lang dapat matik na yun Tanggalan ng lisensya yun Talagang tanggalan ng lisensya. Tapos yung mga ganito, yung mga pasikat na binibidyo pa, kasi magiging, tinan nyo, sunod-sunod. Mga content creator, video ng maling halimbawa. Di ba? So, hanggang paulit-ulit na lang na ganyan, wala mangyayari sa atin. Kailangan ng stricter measures. Alam mo, ito. Alam nyo ba sa Japan? Ito hindi ko
ayokong ikumpara sa Japan pero wala tayong magagawa. Yun ang kabisado natin sa Japan. Sobrang yung respeto ng mga driver sa pedestrian, driver sa kapwa driver, yung hindi nakakasagabal. Alam mo doon sa Japan, na visit ako doon. Pag nag-u-Uber ako, alam nyo kung bakit? Ha? Kasi doon sa Japan, pag nag-u-Uber ka, syempre pinipin mo yon. Pag alam nila makakasagabal doon sa pinin mo, yung kung saan ka dapat sunduin, paparada sila o papara sila doon sa malayo-layo. Kasi nga, courtesy baga na ayoko maka-istorbo sa ibang tao. Ayoko mag-cause ng traffic, ayoko maharangan yung tawiran, ayoko maharangan yung bus, ayoko maharangan yung mga taxi. Kasi may mga taxi area. Ganun sila. Ang nasa isip nila, hindi ako makakasagabal sa trapiko. Alam mo yun, kaya maayos ang traffic ko sa kanila kahit traffic. Makikita mo nga kahit traffic doon. May traffic din paminsan-minsan doon sa kanilang parang skyway. Talagang grabe ang yung bigayan ba? Yung pagsisingit, pasisingitin. Di ba? Sa atin na nga lang yung kunwari, yung stop na, ipipilit pa. At dahil doon, nagkaka-traffic kasi yung magogo hindi makakadaan. Di ba? Ganun sa atin kabastos Alam niyo kung bakit? Kasi hindi takot sa batas. Ang mga Hapon takot sa batas. Ito papakita ko sa inyo to. Dahil sa road rage, ang tindi ho ng penalty ng mga mai-involve sa road rage sa Japan. Imagine niyo as in magkakaroon sila ng ang driver na agresibo tulad ng pagpreno, biglang pagpreno o pagsigsag lang, yung gaganong-ganon lang, yung magsiswerwing or anything na ma-involve sa road rage. Nung Hunyo 2025, nagkaroon sila ng bagong batas. Alam nyo kung 5 taon na pagkakulong. 5 taon na pagkakulong, pasigsag-sigsag ka lang. O yung nananadya, yung biglang pupunta sa harap, preno, para maano yung nasa likod. Pagkakulong hanggang 5 taon. Alam mo magkano bayad? 1 million yen. Sa pera natin, mga 370,000 yun, 370,000. Sa atin yung magkano lang yung mga traffic obstruction Di ba? Magkano lang ang bayad, nagrereklamo pa iba. Kasi nga, binibaby natin dapat hindi ho proper yung magbigay ka ng mataas na penalty. Yan po ay para matakot ang tao na lumabag sa batas. Isipin mo, sa atin nag-road rage na, suspension lang. Sa kanila, road rage, 5 years kulong. Hanggang 5 years na kulong. O di kaya, 1 million, that's 370,000, depende sa exchange rate. Imagine ninyo, ito pa matindi Pakita ko sa inyo. Noong 2000 and I think 2017. Dahil sa road rage, kinulong ng 18 years. Bakit? Hindi, ang dahilan naman yan, dahil sa road rage nila, nadisgrasya yung isang nakaaway niya na aksidente. Kaya kinulong ng 18 years. Imagine niyo mga kababayan, 18 years kang ikukulong dahil lang sa road rage. O, tanungin ko kayo, magro-road rage ka pa sa Japan? Isipin mo yan magro-road rage. Road rage pa lang yan, hindi pa yan DUI o driving under the influence. Road rage pa lang yan, kulong ka na. O sa atin, nagkakato ka na, bumaba na, suspension. Di ba? I'm just being honest.
sa aking opinion. Pasensya na LTO love ko kayo kasi in love ko kayo kasi although hindi ko gusto yung bago yung LTO chip, pero dahil maganda yung mabilis kayong rumisponde ngayon eh. Pero kulang. Para sa akin kulang. Maganda, mabilis. Good job dyan sa mabilis kayong rumisponde. Pero kulang sana. Kulang kasi pribilehiyo lang naman ng driver's license. So sana, dagdagan nyo pa yung tanggalan nyo na lisensya to hanggang magsisi. Tanggalan yung lisensya. Tama yung ginawa ninyo na i-block, parang i-ano nyo yung kotse. Tama. Tanggalan nyo na rehistro yan. Kung kaya nyong gawin yan, bakit hindi? Para talaga magtanda kasi baka mamaya, kung hindi man, baka mamaya mag-drive lang yan ng walang lisensya eh. Sa ganyang ugali niyan, posible yun. Na mag-drive yan ng walang lisensya. Di ba? So, baka gaguhin lang niya. So, mas mabuti pang tanggalan nyo talaga ito, pati ng rehistro yun. Tanggalan nyo ng plaka, kunin nyo yung plaka nung kotse niyan. Hanggang hindi na talaga makapag-drive yan. Hindi niya na may drive yung kotse niyang pinagyayabang niya dyan. Ako, yun lang Pero mga kababayan, ano naman ang lesson na pwede nating mapulot dito sa road rage na to? Anong pwede ba nating mapulot dito? Kasi alam nyo, ano na po ito madalas na nangyayari po ang road rage sa atin. Madalas na rin po kasi mainit na kasi ulo ng mga tao. Honestly mainit na kasi ang ulo ng mga tao ngayon dahil sobrang traffic, pagod, ang mahal ng bilihin, hindi sapat ang sahod, stress sa pamilya, stress sa trabaho, 'di ba? Kaya tuloy nabibitbit sa kalsada. 'Yun ang problema. Alam mo, ako pag nagmamaneho po, yan kagad ang unang iniisip ko sa nilalagay ko sa isip ko. Ito, bibigyan ko kayo ng mga ways para somehow makatulong pag kayo ang naka-encounter sa road rage. Whether kayo yung nag-init ang ulo o meron sa inyong nanggaganyan, okay? Meron sa inyong tawag dito, nambubuli. Ano ba ang pwede nating gawin? Una, okay? Para sa akin, ilagay mo kagad sa utak mo. Yang tao na yan ay meron lang pinagdadaanan. Kaya ganyan yan. Malay mo, inaway yan ng jowa, inaway yan ng asawa, baka nawalan ng sahod, nawalan ng pera. Alam mo yon, may pinagdadaanan. Baka may problema sa pamilya, may problema, may sakit ang magulang o may sakit ang anak, kaya na ganyan. O di kaya nalugi sa negosyo. Isipin nyo na lang, ilagay mo na lang yung sarili mo dun sa tao at maybe you can consider na hindi na lang patulan. Di ba? Kasi nga, mainit ang ulo niya. O baka isipin mo na lang din, wari sa mga nagmumotor, isipin mo na lang din na buong araw na sila nakababad sa araw, buong araw na sila nagtatrabaho, tapos ini-scam pa sila ng mga customer, magbubuk tapos kakancelin pagpapunta. Malamang kaya uminit na ulo niyan. Isipin mo na lang yung kapwa mo kung bakit ganyan na nangyari. Baka may problema lang. Di ba? Pangalawa, since ang road rage ay physical. Bakit physical? Kasi init ng ulo high blood. Di ba? So nagsisimula ang road rage sa high blood. Ibig sabihin ng high blood, tumataas ang dugo, so physical din yan. So ano ibig sabihin? Normal kasi yan Ibig sabihin, pagka uminit ulo mo, maha-high blood ka, tataas ang presyon mo. Yung BP mo tataas. Kaya ka na-high blood. Kaya ka papatol sa road rage kasi na-high blood ka. Paano mo ngayon ang gagawin mo? Etong another tip ko, huminga kayo ng malalim. Tapos pigilan nyo. Bumilang ka ng 10. Huwag naman 100, baka mamatay ka na niyan. 10 lang. Gawin mo ng 10 beses. Gawin mo siya ng 10 beses pag naka-encounter ka. Tignan mo, yung focus mo, mawawala na doon sa kaaway mo sa kalsada. Kasi nga, again, bababa
Ito, ano ito scientific ito. Bababa yung blood pressure mo. Yung init ng ulo mo, marerelax ka ngayon dahil bilang ka. Tsaka ikaw uli huminga. Hanggang ulit-ulitin mo yan. Bababa na ngayon yung iyong blood pressure. Hindi na ngayon iinit ang ulo mo. Hindi ka na ngayon papatol. Importante yan. Pangatlo, wag na wag kang sesenyas o di kaya bababa. Wag na wag mong gagawin yan. Pag sumenyas ka at bumaba ka, matik na yan. Tandaan yan. Matik na yan, may mangyayaring hindi maganda. Mag-aaway kayo, magsusuntukan kayo, or the worst, baka magbarilan pa, mabaril ka pa. Kaya yan ang pangatlo. Diba? Una, isipin mo na may pinagdadaanan o may stress lang yung nakaaway mo sa kalsada. Pangalawa, huminga ka ng malalim. Breathe in, breathe out. Pangatlo, wag na wag kang sesenyas ng akyo o kaya ng bababa ka. Wag na wag mong gagawin yan. At higit sa lahat, isipin mo ang mahal mo sa buhay. Mahal mo ba talaga sila? Kung mahal mo talaga sila, umiwas ka na lang. Bakit? Isang ganun lang, pwede kang mawala sa mundo na ito at mawawala ng tatay, o di kaya nanay, o anak, o kaibigan, o jowa, yung mga tao sa paligid mo. Isipin mo yung mga mahal mo sa buhay. Isipin mo kuwari, pamilyado ka, isipin mo kagad ang mukha ng anak mo. Maganda nga, maglagay ka ng picture doon sa picture ng anak mo. Every time na umiinit ang ulo mo, tingnan mo yung anak mo. Di ba? Huwag yung picture ng asawa mo. Baka lalong uminit ulo mo. Ikaw kasi! Wag ganon. Yung picture ng anak mo, di ba? Kung wala ka pang anak, yung picture ng jowa mo na mahal mo. Tapos naka-pek shorts pa gano'n. Halimbawa, biro lang, wala. Joke lang yun. Hindi, ibig sabihin, tingnan mo talaga kasi mahal mo yun eh. Di ba? Maganda yun. Para maano mo talaga. Ako meron niya akong suggestion sa inyo. Meron pa, ang ginagawa nila, may Bible verse. Alam mo yung post-it? Yung post-it, yung papel na ganito. Chotomate. Yung ganito. Yan. Isusulat mo ngayon yung mga magandang verse o kaya yung devotion mo sa morning na yun, susulat mo yan dyan, tapos ilalagay mo doon. Pagka iinit ulo mo, basahin mo. Yeah? I mean, hindi ako nagpapakasanto pero kailangan mo iwasan eh. Pag hindi mo iniwasan, delicates ka dyan. Talagang walang road rage ang nauuwi sa maganda. Talagang delikado abutin mo dyan. Mga kababayan, ano mas gusto natin? May mangyari sa atin? O makapagtrabaho tayo o makabiyahe tayo ng maayos? Di ba? So, yun lang ang aking tip pagdating po sa road rage. Sana po ay nakapulot po tayo ng aral at lesson dito sa ating vlog na ito, sa ating video na ito. At higit sa lahat po, huwag niyong gagayahin yung content creator na yon. Mga vloggers, mga content creators, there are other ways para kayo ay maging viral. Diba? Huwag naman yung ganyan. Ang dami naman mabuting paraan para maging viral kayo. Diba? Huwag naman yung ganyan na to the point hinahamon nyo ang sistema o ang LTO ng ating bayan sa paggaganyan ninyo. LTO, I expect more na sana hindi lang suspension ba talagang pagtanggal ng lisensya. Sana makarating sa inyo itong video nito. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.